Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, kita-kits na naman tayo. Uy, 27 na, matatapos ang August. Bare months na, di ba? Mag-Christmas na naman dyan. May mga regalo na ba kayo sa Christmas? Huwag niyong kalimutan ha. So, magandang umaga sa inyong lahat. Shoutout muna tayo, no? Oyo, may pinasa sa akin video. Si Sir J. Mark Gonzalo, siguro to. Yung mga pangalan kasi sa FB, hindi ko ano. Shoutout sa'yo from South Korea daw. Tapos, oy, Ma'am Bel Ibay Amelita. Hello, kamusta po kayo? Si Sir Jesse Hernandez de la Cruz. Shoutout Sir Bungo from Marinduque. Uy, kababayan ni Sir Alex Pabella to ah. Kamusta na si Sir Alex Pabella? Always watching your video routine araw-araw, more power. Oy, salamat sir. Tapos, pabati daw no, sabi ni Ma'am Cheche. Pabati naman sa next video mo, anak ko. Si Angel Bandada, 16th birthday niya. August 26 ngayon, sana mo pansin. Ay, happy birthday Angel Bandada. 16th birthday mo pala kahapon. Sayang, belated happy birthday. Sino pa ba? Wala na? Oy, sir, ano ha? Shoutout Sir MJ Buhat. Kamusta na po kayo? Sino pa ba? Oy, ang daming nag-aano sa akin, yung mayor daw ng San Jose del Monte. Ang daming ito katulad ni Ma'am Jessica Gornes. ang daming nagagalit sa mayor sa San Jose del Monte, Bulacan. Ibig sabihin talagang hindi maganda image niya doon. Sabi ni Sir Owen Ket Casanova, Sir, bungo pabati po sa fiancé ko na si Jelay Listana, August 28 po, birthday niya. Then 8th anniversary na din kasabay ng birthday niya. Galing mo ha? Isa lang ang kainan. August 28. Magpakasal din kayo, August 28 din. Para ang celebration nyo, isang gastusan lang. Tapos pilitin ng magiging asawa mo yung anak nyo, maipanganak din ng August 28. Para ang budget, isa lang, di ba? Yun ang pinakawais. Sabi, happy birthday daw, Ma'am Jelay Listana, August 28. Sino pa ba? Wala na? Sir Johan Lazaro, name ko. Sige, may finorward si Sir Johan Lazaro eh. Pag-usapan natin mamayang hapon. Okay na? Wala na. Okay. So, pag-usapan natin to, no? Hindi ko napansin ito, mga men. After pala nung video ni Sir MG, may pasabog pala siya kay Josh Mojica. No? Ito. Sorry, wala pala yung yan, may ano na ako. So ito pala yon. Ito ay shinare ni Ma'am Reality Quest Veron. So ito yon, no. Wait lang. Josh, gusto mo ba talaga makipaglaro sa akin? Sige na nga! Parang gusto mo eh. Bibigyan kita ng konting hint ng kung anong laro ang gusto ko sa'yo, Josh. Naku! Ikaw yan, di ba, Josh? Kinakabahan yan. Kinakabahan yan. Alam mo, Josh, kilala ko kung sino yung babae na yan. Yan ay si Yumi Garcia. Yeah. Play nga natin. Anong ginagawa niya sa Thailand? Wala. Tapos nag-viral yan, ano. Searching natin, sino yung Yumi Garcia na yun? Pero bago lahat, mga men, ha. Alam ko, yung mga yon ay personal yun, eh. Ito ba yung Yumi Garcia na yan? Ito? Yan ba yung influencer? Ito ba yan? Yumi Garcia?
Yan. Oh, mukhang maganda ah. Sir Josh ah. Maraming laughing emoji dito sa... react pala emoji. Tingnan natin yung comments. Aha. May mong bato. Dito siya lalo yayaman sa kakabash natin. Parang pinipilit mo maging masaya, ante. Ano ba, unbothered? Siya ba yon? Baka mamaya nagkamali ako ha. Siya ba yung Yumi Garcia na yon? Depressed na yun sa totoo. Wag naman. Wag nyo naman sobrang unbothered na ng ka-isbet. Ay, wag naman. Kabechi. Ito yung kay Sir Josh Mojica. Siya ba yon? Paki-confirm. Baka mamaya mali eh. Kaninong asawa na naman kaya ipapump niya? Grabe. Sobra ito, men. Sobra ito. Pero iniisip ko din kasi, kilala ni Sir MG hindi kaya, ito, ano ko lang to ha. Theory ko lang ha. Wala namang masama. Speculations to ha. Hindi to official. Mag-speculate tayo, no? Warning ha. Disclaimer. Speculation lang to. Hindi kaya yung nagbigay din ng clip kay Sir MG siya din kasi parang hindi na siya pinansin ni Sir Josh. Na parang magre-revenge siya. Grabe naman. Hindi naman maganda yung ang tawag sa kanya kabit. Pero tinatanong ko siya ba yon? Baka mamaya kasi ibang Yumi Garcia to. Grabe yung ng mga tao pag talagang nasalang ka kumain ng food nahihiya pero kumain ng asawa. Grabe naman. Nung kumabit nag-amen ba? Nag-amen ba? Kinain mo yung imbutido, nag-amen ka ba? Grabe naman itong mga 'di ba? Anuhin nyo rin. Hindi ako nangungunsinti ng mga kabit-kabit diyan Alamin niyo muna yung istorya. Ibig ko sabihin, baka naman yung kabila yung lalaki ang may problema. For example, naloko siya. Sinabi nung lalaki single siya. Tapos hindi naman. 'Di ba? Syempre, tao din lang umiibig. Kayo naman, wag naman. Pero gusto kong yung direct to the point na siya ba yung tinutukoy ni Sir MG? Nagdi-delete daw ng bad comments. Si Jelay pa tinarayan mo sa court. Tindi mo naman, Yumi, unbothered ka isbet yan. Sino ba? Kailangan makabasa ako dito ng Josh. Kay King Badger pala ito. Hindi pala kay pero siya ba rin yung tinutukoy na yon? Grabe hinuhusgahan talaga siya ng husto. King Badger pala ito. Pero siya rin kaya yung paulit-ulit ng tanong ko kasi baka magkamali tayo eh. Siya ba yung Yumi Garcia? Ulitin nga natin yun, men. Yung video ni Sir MG. King Badger ito. Pero, siya din, men. Siya din ito. Kasi ayon dito, Mars, mainit-init pa.
Kangkong Chip CEO na si Josh Moyka spotted umano sa Thailand na kasama ang actress na si Yumi Garcia sa, sa YouTuber na si Makagago. Oo, same. Same. Kaya siguro nag-chat at naghahanap iba kasi di kaya ni Josh ang isang alpha woman. Alpha woman daw. Naguguluhan ako paano yon, sinira lang niya ang Jolay. Tapos sisira naman ngayon ng iba. Paki-explain po. Grabe yung ano sa kanya. Pakinggan muna natin din ang istorya nung isa, no? Ito yung girlfriend ni Sir Josh, di ba? Sinayang mo to para kay Yumi Garcia. Magkasama pa kayo sa Thailand. Hindi, anuhin naman natin. Ito, nagkakwentuhan lang tayo bilang magkakabarkada dito, ano. Baka naman kasi yung pagpunta nila sa Thailand ay business. Kasi pag napangunahan ka na ng influence yung pag napanood natin kay Sir MG, 'di ba? Na yun nga, sana ba 'yun? Na ito Talaga Gusto Kaya lang ni Sir MG kasi yung source nito Hindi ito katulad ni Sian Gaza paglaro sa akin? Sige na nga! Parang gusto mo eh. Bibigyan kita ng konting hint ng kung anong laro ang gusto ko sa'yo, Josh. Naku! Ikaw yan, di ba, Josh? Kinakabahan yan. Alam mo, Josh, kilala ko kung sino yung babae na yan. Yan ay si Yumi Garcia. Yeah. Magka-holding hands ba sila? Play nga. Hindi naman magka-holding hands. Di ba? Malay mo, nagkasabay lang sila sa eroplano. Mag-isang pumunta si Josh Moyka. Mag-isa din ito. Tapos, uy, nandito ka rin pala. Di ba? Magkakilala sila siguro, di ba? Natin. Anong ginagawa niyo sa Thailand? Wala! Good fucking bye. Anyway, proceed tayo dito sa mga post ni Sir Josh Moyka. So ito yung unang post. Ito natalakay na natin to kahapon Then ito nagpo-post na siya ng mga ganyan. Men, mahalin mo lahat ng nasa paligid mo. Pamilya, kaibigan, mga taong tumutulong sa'yo. Bakit wala yung partner? Ba't wala yung girlfriend? Bakit lahat na lang binigyan ng meaning no? Hindi mo alam kung gaano kabilis magbago ang buhay. Kaya habang nandyan pa sila, pahalagahan mo. Dahil minsan saka mo lang marirealize ang halaga nila kapag wala na sila. 'Di ba? Tanong bayad na ba? Rage bait na youngest billionaire yari kung mabibisto kung saan galing ang billions mo. Para sa Boss MG is the kid daw. Naku, ibig sabihin minahal mo na din si Yumi. Grabe yung comment Ibig sabihin, minahal mo na rin si Yumi. Biglang damage control daw. Bigla kang umingay nung kinalabit ka ni MG. Yung gumawa ng logo mo, mahal mo din. Tapos ito, nag-post na. Siyempre, dito tayo malambot ang puso Pag pinakita na, siguro daddy niya to, Sabing ganun. Maging grateful ka sa lahat ng bagay, sa maliit na blessings, sa mga taong nandyan para sa'yo. At kahit sa mga pagsubok na nagturo sa'yo, hindi lahat ng araw magiging madali. Pero bawat araw, may dahilan para magpasalamat.
totoo naman, 'di ba? Tapos ito ano, dito ako natawa eh. Sabi dito, mas religious daw, mas kupal. Pero sabi sa Bible, hindi sapat ang panlabas na pagiging religious daw. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga, quote unquote. Mateo 7:16. Kaya wag mong husgahan ang tao sa label lang. Tingnan mo ang bunga ng buhay niya. Kung may pagmamahal ba, kabutihan, pagpapakumbaba, ay dito ka bagsak sa pagpapakumbaba. Medyo mayabang kami eh. At paggalang sa kapwa. Dahil ang tunay na pananampalataya nakikita rin sa gawa. Now, ano naman ang masasabi ko dito? Dito sa Revelations na to. Ako, kung tatanungin nyo, kung ako, ito ay personal naman na buhay ito ni Josh. Kung ako lang tatanungin nyo ha, di ba? Personal na buhay ito ni Josh, kung mga bitman siya or hindi. Di ba? At pinili niya na maging private yung pangangabit niya, no? Personal na buhay niya yan. Now, yung ginawa ni Sir MG, no? Wala eh, ganyan talaga si Sir MG eh. Pag nakabangga mo talaga to. Ngayon, dahil nailabas na yan, ano, kung ako lang, halimbawa, kaaway ako ni Sir Josh. Halimbawa din na kasing lakas ko din si Sir MG. 'Di ba? Eh, syempre maliit lang tayo eh. Kahit ba naman na ibulgar ko lahat 'yan eh, wala namang makikinig sa akin. Pero kung just in case kung ako nasa posisyon ni Sir MG, hindi ko ilalabas 'to. Kasi parang medyo ano naman ito, personal 'to. Maliban na lang kung pinersonal ka din siguro. Pero diskarte ni Sir MG 'yan eh. Kung ako lang ha, hindi naman porkit kakampi ko ay papaboran ko na. Kahit nga si Fujinius nga nun, 'di ba? Hindi ko rin pinabura nung nilabas niya yung muka nung anak ni Tito Norms, 'di ba? Kahit na yung post ni Fujinius bakit kinukongratulate ko lang naman yung bata? Hindi naman kasi alam mo naman nakaaway ka ni FLM eh, at alam mo na maraming galit kay FLM. Kahit pa sabi mong kinocongratulate mo yung anak ni FLM, may epekto pa rin yung sa bata. 'Di ba? Tapos ito naman kay Sir MG, wala eh. Nailabas na ni Sir MG eh. Pero kung ako, hindi ko gagawin to. 'Di ba? Maliban na lang kung talagang yung pag-respond mo kay Sir MG noon ay medyo nasaling mo yung pride ni Sir MG doon. Kaya siguro ginawa to. Now, ito naman bakit ikaw bungo kino-content mo ngayon kung ayaw mong ilabas yan? Nasa publiko na kasi. Napakawala na siya sa publiko itong video na to eh. Di lahat tayo magiging interesado na ngayon. Hindi naman natin kinuha ito in private tapos nilabas na ni Sir MG sa publiko eh. Kaya makapag-usapan na natin ngayon. 'Di ba? Ganun talaga. Now, itong gagawin ni Sir Josh Mojica, mag-explain na lang siya dun sa kanyang labidabs. Unang-una, hindi akong mag-iisip ng depensa dito. Wala namang masama dyan. Naglalakad sila parehas, Oh. May masama bang ginawa dyan na maglakad parehas? Hindi naman siguro. Now, yung mga hindi na-capture ng camera, hindi pa natin alam, di ba? Abang tayo sa detalye kung ilalabas. Ay, nako, Diyos ko. Ang gulo ng Tsaka din to eh. Sa ayaw at sa gusto mo din, lalo na pagka nasa celebrity status ka. Ilalabas din ito eh. Kahit nga ako, di ba, hindi naman ako sikat pa. Pero marami din ako nakaaway na ghost hunter noon.
Pati nga personal na buhay ko, kinalkal eh. Yung minura-mura ko daw ang nanay ko, etc. Di ba, men? Well, ganun talaga laro sa social media. Wala tayong magagawa eh. Di ba? Kaya as much as possible, ihiwala yung personal na buhay sa dito. Kasi pag dumating ang time na nagkaroon ka ng gera sa social media, lahat yan sisilipin. No? Lalo na pag public figure ka, big deal kasi yun eh. Di bale kung hindi ka naman kilala, for example, isa ka lang na tambay dyan sa gedli-gedli. Kahit pa sabihin mo, oy, si Juan na tambay dyan sa gilid. May nakita akong kasamang chicks yan. Wala naman may pake doon. Pero kung katulad ka niyan, nila Sir MG, nila Sir Josh, at mga kung sino-sino pang influencer niya, sila Ros Martan, pera kasi, bawat information na makakalap mo kasi sa kanila pera. Kasi talagang panunuorin ng tao yan. Lalo na yung mga artista. Diba? Yan ang hirap pag ikaw ay sikat na. Lahat ng kilos, galaw mo, big deal na. Kaya kailangan talaga mag-ingat sa lahat ng gagawin. Lalo na kung may pinangangalagaan kang pangalan. For example, isang politiko. Isa kang politiko. Ang maganda kay Sir MG, no? Ito yung maganda kasi kay Sir MG eh. Kaya hindi na mabanatan sa ganyan eh. Siya na mismo yung naglahad ng kabulukan niya eh. 'Di ba? Kaya kung halimbawa ilalabas pa ng mga kaaway ni Sir MG yung tungkol sa kanya, wala na. Parang naalala niyo yung kay Tito Norms, 'di ba? Nung time na kinalkal ni Tito Norms yung mga pinagsasabi ni MG kay Maxine Magalona. Pati yung naglabas si Sir MG ng private part niya. Wala na. Wala nang effect yun. Kasi ang unang dapat mong gawin, i-admit mo, ginawa ko talaga yun. Anong gagawin ko? Tapos na. Diba? Ganun talaga. Para kung anong ibabaril nila sa'yo, wala. Ano ka na, bulletproof ka na. Diba? Kaya ang pinaka magandang gawin mo, pag ikaw ay nagsasalita na ganyan, maging totoo ka, wag kang plastic. 'Di ba? Lahat kasi tayo may kasalanan tayo lahat. Kaya nga 'di ba napapansin niyo every time na nagkikwento ako, kinikwento ko sa inyo mga kagaguhan ko dati, ultimong corruption ko do sa dati kong trabaho, 'di ba? Kasi walang room para magmalinis talaga eh. Hindi yung sasabihin mo mabuti akong tao, hindi ako katulad niyan. Pagka gumaganon-ganon ka at nasilipan ka ng hindi maganda, yari ka. 'Di ba? Kaya magpakatotoo ka. Kung ikaw ay nangupit sa nanay mo dati, pagkwentuhan natin. Ako, open ko, pinagkukwentuhan natin every time na may 'di ba? Every time na may chance. Yung mga nangyari sa buhay ko na alam niyo naman yun. Bagamat hindi niyo ko kilala sa personal kong pangalan or personal kong buhay, lahat naman ng kabulakan ko siguro, naikwento ko na dito. 'Di ba? Kaya, kung may maninira man sa akin, okay lang yun. wala naman nasisirain pati sa akin. 'Di ba? Anyway, magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.